tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha. Paano kaya ito? Mag-exam na si Buyet pero kailan lang nagpadala si Ranti? Baka makahalata yun na nagastos ko ang pirang pinadala niya. Pangmatrikula ni Buyet. Ano kayang mabuti kong gawin? At teka, ang renta sa pwesto. Tama, doon ako kukuha. Bakit hindi ko kaagad naisip yun? Total, 2 buwan lang naman ang nababayaran nila. Gagawin ko na lang na 4 na naririto na pala ako. Teka. Wala yata si Jerry. Dati-rati, naririto lagi siya sa harapan ng tindahan. Teka, tatawag na lang ako. Jerry! Jerry! Oh, ano yon? Anong kailangan mo sa... ikaw? Anong ginagawa mo dito? Ikaw, anong ginagawa mo dito? Huwag mong sabihing mangungutang ka na naman. Ha? Wala dito ang asawa ko. Bakit? Anong kailangan mo sa asawa ko? Bakit mo siya hinahanap? Ikaw pala ang asawa ni Jerry. Ako nga. Bakit? Anong kailangan mo sa kanya? Pwede ba? Kung mataray ka, piliin mo kung sino ang tinatarayan mo. Apat, kung magapagsalita ka akala mo kung sino ka? Talaga. Dahil ang lupa at pwestong inuupahan ng asawa mo ay pag-aari ko. Ano? Oh, pinatulala ka. Ang yabang-yabang mo kasi. Wala ka namang pag-aari. Nangungupahan ka lang dito sa pwesto. Ganon. Ito lang naman ang inuupahan ko Marami na akong pag-aari at mas malulong pa kesa sa masikip mong pwestong ito. Ganon. Maliit. Hinahamak mo ang pwesto ko. Baka gusto mong paalisin ko kayo ngayon din sa araw na to. Kung wala ka sanang kontratang pinirmahan at kung wala kaming advance at deposit sa pwestong ito at wala kang utang sa akin, ngayon din ay lilisanin kong pwestong ito at kung mapilit ka, ididimanda kita. Ano ba itong nababalitaan ko na inaway mo raw yung nangungupahan sa pwesto? Ang yabang-yabang eh. Kahit na, hindi mo na sana pinatulan. Siya nga pala, ipinadala pala ng anak mo ang pangmamatrikula niya. Ho? Naku, oo nga pala. Ang matrikula ni Buyet. Nawala tuloy sa isip ko dahil sa babaeng niya. Ibigay mo na sa akin yung sinasabi niya na pangmatrikula niya. Kung aalis ka at ako na lang yung magbibigay sa apo ko. Itay, ako na ho ang mag-aabot sa kanya. Total, hindi naman po ako aalis eh. Kailangan makausap ko si Jerry. Bukas na bukas din. Wala yatang asawa mo. Inaway mo Nabigla lamang ako eh. Taray Ano nga kasi. palang sasabihin mo? Baka kasi tayo makita ng asawa mo Ma-out sa di kulang mo pa ako. Siya nga pala. Pakisabi mo sa asawa mo, pasensya na sa nangyari kahapon.
Nabanggit nga niya sa akin na nagkasagutan kayong dalawa. Bakit ba? Gusto lang sana kitang makausap kaso tinarayan niya ako. Pagpasensyahan mo na rin yung asawa kong yun. Lumiro unong silosa yun, pero hindi lamang niya kilala. Isa pa, pag nakuha mo lang ugali niya, mabait din yun. Bakit kasi hinahanap mo ako sa kanya kahapon? Kailangan kasi ng anak ko ang pang-tuition fee niya Wala akong maibigay sa kanya. Bakit yung asawa mo? Hindi pa rin ba nagpapadala? Hindi pa nga Kailangan ng anak ko ng 5,000 kasi mag-exam na sila sa susunod na linggo. Pero paano yun? Bali 2 buwan ang binabayaran ko sa iyo renta. 1 deposit. 1 month advance. Huwag mong sabihin, mag-a-advance ka ulit. Oo sana Nako. Gawin mo na kayang 4 na buwan ang babayaran mong rental. Total, napapansin kong malakas ang kita mo dito sa pwesto ko. Ay, nako, sige. Pero tulad ng dati, pipirma ka sa lahat ng ibibigay ko sa iyong pera. Oo, walang problema. Huwag mo lamang banggitin sa asawa mo. Baka lalo akong tatarayan nun. Okay. No problem. Ano? Hindi pa kayo kumakain? Hindi pa ho, Lolo. Ibinili ko nga ng pagkain namin, yung pamasahe ko kanina. Kaya ako nakaalis. Dapat sana ay magre-report na ako sa trabaho ko Pero wala akong pamasahe. Bakit hindi ka humingi sa inay mo? Sinabing wala raw padala ang itay. Ano? Hanggang ngayon ay hindi pa rin nagpapadalang itay mo. Ano ba namang itay mo yan, Kung kailan nag-abroad saka naman yata naging irresponsable. Hindi mo ikaw itong nagsabi sa akin noon na kaya hindi na kapagpapadala ng perang itay mo dahil nagbabayad pa ito ng placement fee ng agency. Ilang buwan na ngayon Hanggang ngayon pa ba nagbabayad pa rin ng itay mo ng placement fee? Hindi yan ang palagay ko, Lolo. Ha? Teka. Anong ibig mong sabihin? Nagkausap po kami ng itay nung 1 buwan para direktang hinga ko sa kanya ng pangmatrikula ko. Pero ang sabi, buwan-buwan naman siyang magpapadala. Ano? At saan ginagastos ng nanay mo ang mga perang pinapadala ng itay mo? Saan? Hinahanap ninyo ang padala ng anak ninyo? Ito. Bumili ako ng refrigerator namin at yung aircon. Mahal ang mga yan. Bakit pa kasi bumili ka ng mga yan? Nag-aaral pa yung mga anak mo Yan ang hirap sa iyo Nauuna pa yung luho-luho na yan. Luho po ba ang ref? Mas gugustuhin ho ba ninyo na masiraan kami ng pagkain at itatapon na lang? Maganda nga hong naisip ko at nakakatipid kami sa pagkain Para yung hindi namin naubos na pagkain ay may tatago ko pa. Ang aircon, hindi ba luho yan? Itay, pinagpapawisan po ako sa gabi. Kung nagkasakit ako dahil sa pawis, hindi ba't mas gagastos pa tayo sa pagpapa-hospital ko? Abay, may electric fan naman dyan bakit ka na lamang hindi mag-electric fan? Kahit papano makakatipid pa kayo. Konsul mo sa kuryente. Bakit kasi hanggang ngayon ay pinapakialaman ninyo kami? Hindi ho ba hiwalay na kami ng tirahan sa inyo? Hiwalay nga kayo ng tirahan pero nakikita ko naman kung paano mo lustayin ang perang pinagpihirapan ng asawa mo. Tay, may asawa na ho ang anak ninyo.
May pamilya na siya. Bakit kasi pinapakialaman niyo pa hanggang ngayon? Ha! Hindi sana ako makikialam sa inyo kung matino kang asawa. Ha? Hindi ako makikialam. Tigilan na nga ho ninyo kami, Itay. May asawa na ho ang anak ninyo. Abot ang lakas-lakas ng loob mong pagsabihan ako ng ganyan, ha? Paano naman kasi? Simulat sa po na magsama kami ng anak ninyo, ay lagi na lamang kayong nakikialam. Mahal ko ang aking anak. Kung ano man yung sakit niya, o nararamdaman niya, ha? Dobling sakit yung mararamdaman ko. Kaya dapat lang napakikialaman ko kayo. Dahil alam ko, ha? Na ikaw na asawa niya, nilulustay mo lang yung pera sa mga walang kabuluhan, samantalang kailangan ng mga anak ninyo yan. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita, nadama ko ang Ano? 2 buwan ng pensyon ninyo ang utang ng mga anak ko sa inyo? Oo. Mambili ko sana ng gamot yun eh. Kinailangan ng anak mo si Marjorie dahil pinalabas ng classroom habang nag-exam dahil walang permit. Ano po? Pinalabas ng classroom si Marjorie dahil walang permit? Oo. Pero pinag-exam din. Kinabukasan dahil nagbayad ako ng tuition fee niya. Hay nako, naawa ko sa kanya, anak. Isa pa, matalino yung anak mong yon. Kaya, ibinigay ko yung natanggap kong pensyon para sa pangmatrikula niya. Bakit kasi bihira kang magpadalang pera sa kanila? Itay, buwan-buwan po akong nagpapadala ng pera kay Laika para sa tuition ng mga bata at pagkain nila. Nako, kausapin mo yung asawa mo, ha? Dahil totoo yata, yung bukang bibig nila dito, na nalululong na siya sa bisyong sugal. Nagkausap kami kanina ni Boyet. Sa akin siya humingi ng pang-tuition fee niya. Saan po ba ang padala ni Itay? Huwag niyong sabing hindi pa nagpapadala ang Itay. Siya mismo ang nagsabi sa akin na magpapadala siya sa araw nito. Ha? Oo anak eh. Kukunin ko na nga ngayon ang padala ng tatay mo eh. Hindi naman pwedeng magpro-promissory note siya dahil finals na nila. Una nga eh. Kukunin ko na nga ang padala ng Itay mo. Siguraduhin niyo lang na maibibigay niyo kay Boyet ang padala ni Itay. Baka mamaya, may makapagsabi na ipinatalo ninyo sa sugal. Sino ba kasi ang nagsasabing ipinapatalo ko sa sugal ang padala ng Itay mo? Tingnan mo nga, ang loob ng bahay. Hindi ba't kumpleto na tayo ng appliances? Yung kwarto ninyo, hindi ba't aircon na yon? Sino ba sa aming magkakapatid ang nagsabing bumili kayo ng aircon? At minamasama pa pala ninyo ang ginagawa ko. Sa halip na magpasalamat kayo sa akin, dahil ginagawa kong komportable ang buhay ninyo, ay nagrireklamo pa kayo. Hindi naman sa nagrireklamo kami, inay. Ang sa amin lamang ay alaman ninyo kung anong priority sa bahay na ito. May aircon kami, pero kumakalam naman ang sikmuran naming magkakapatid. Naka 74 inches na kami ng TV, pero wala namang pangmatrikula si Boyet at mga nakakabata ko pang kapatid. Walang baon sa eskwela. Ano yun? Anong klaseng komportableng buhay ang sinasabi ninyo, inay?
Ano? Isang taon mo na namang kukunin mo? Naupa ng pwesto? Oo, Naka, ano ba kasing ginagawa mo sa pera? At anong ginagawa ng asawa mo? Bakit hanggang ngayon hindi pa rin ba nagpapadala ng pera sa'yo? oo eh. Nambababae na yata ang mukong na yun. Kahit hindi nakakapagpadala sa amin. Sige, papayag ako. Sa ngayon kailangan pumirma ka muna. Pumirma sa perang ibibigay mo sa akin? Oo naman, walang problema. Hindi. Kundi, ang pipirmahan mo ay deklarasyon mo na nakuha mo na ang 2 taon na renta ng pwesto. Oo, sabi. Pipirma ako. Huwag kang mag-alala. Pipirma ako. Ay, mura lang yan. 50,000 pesos lang naman. 1,000 pesos o 5,000 pesos? Makabibili ka ba ng 5,000 pesos sa bag na ito? Tingnan mo ngang mabuti kung ano ang brand nito. Ay, sa bagay. Mura na. Ang 50,000 sa bag nito. Mamahalin talaga. Pangarap ko kayang magkaroon ng ganitong klaseng sapatos. Oh, malaki lang yata ang padala ng asawa mo sa iyo, ha? Meron din kahit paano. Oh, ano bang ginagawa mo kung ganoon? Halika na doon sa loob. Malakihan ang taya ngayon. Ay, inay, magbabayad pala ng kapatid ko ng matrikula niya. Iwan na ninyong pera at ibibigay ko na lamang paggising niya bukas. Matrikula na naman? Abay, kailan lamang ako nagbigay sa'yo ng pangmatrikula ng kapatid mo ah? Si Marjorie yun. Yung ngayon ay si Ella. Magfa-final exams na rin sila at bukas na. Ano? Bukas ng exam nila? Opo! Bakit hindi mo sinasabi sa akin? Paano ko masasabi sa inyo? Lagi kayong wala dito sa bahay. Kaya iwan na ninyo sa akin ang pangmatrikula niya. Baka maipatalo na naman ninyo sa sugal. Ano? Kukuha ka na naman ng pera sa akin? Abay, pangalawang taon ng renta ang naibigay ko sa'yo. Nangangako naman ako sa iyo eh. Ibibigay ko sa iyo pagkatanggap ko ng padala ng asawa ko. Nangangako ka samantalang ang utang mo sa asawa ko hindi mo pa nababayaran. Hindi ba sinabi ko naman sa iyo na ibabawas na lang natin sa renta ng pwesto? Sobra-sobra na. Hindi ba pila ko lamang ang halaga ng perang binabayad ko sa rental? Wala pa doon ang utang mo sa asawa ko, ha? At dinig ko, may utang ka pa rin pala sa madyungirang si Aling Puring. Paano ka makakabayad? Kahit ngayon lang. Kailangan kasi ng anak ko ang pangmatrikula niya eh. Magtapat ka nga sa akin. Hindi pa talaga nagpapadala yung asawa mo o nilulustay mo lang sa sumal? Wala kang karapatang pakialaman ang personal kong buhay. Oh, sorry. Pero wala na akong maiputong sa'yo. Maliban lang kung Maliban lang kung ano. ibenta mo lang yung sa akin yung pwesto at lupa. Ano? Nag-iisa ka lang.
Magmula nang tayo'y di na nagkita, nadama ko ang Ebebenta kaya ni Laika ang lupa at pwesto? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinambok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Malikdem, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. ang alaala nating di malilimutan. Kay sarap ng ating suyuan, lagi kong natatandaan maligayang araw nating nagdaan.